Dala ko po tayo sa salita ng ating Panginoon. Meron ba tayong bisita ngayon? Wala ko. Kasi alas lahat na nakikita ko na mga kapatiran dito ay dito na rin mismo mga kapatiran. Kompleto tayo ngayon, wala lang si Nanay Betla dahil bintahan daw ng baboy ngayon eh. Hallelujah. So, ang Panginoon ang napatuloy na manguna para sa kanyang buhay. Namiss ko rin si Nanay Betla dahil wala siya kahapon. Wala siya kahapon. Siya lang din ang bukod tangi na wala kahapon. At maging sila Tatay Jaime, si Nanay Maribel, no? Sayang, hindi nakaabot kahapon. Hindi nakaabot yung paglilibing. Pero, ganoon pa man, bawi po tayo next slide. Oo, next year. Ano, ay makasama na po namin kayo sa anniversary. Samahan niyo po ako mga kapatid sa aklat po ng Exodo. Bagong tipan, pagkatapos ng Genesis. Exodo, Kapitulo 13, talatang 14 hanggang 18. 13, 14 hanggang 18. Exodus chapter 13, 13, talatang 14 to 18. Samahan niyo ako mga kapatid at sa mga nakasumpong magsabi ng Praise the Lord. Pagdi pa lang. Exodo 13, talatang 14 hanggang 18. Lumang tipan po yan, pagkatapos ng Genesis. Ang sabi ng salita ng ating Panginoon, darating ang araw na itatanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito. Sabihin niyo sa kanila na kayo'y iniligtas ni Yahweh mula sa pagkaalipin sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sabihin niyo na nang nagmatikas ang paraon ay ayaw kayong payagang umalis sa Ehipto. Pinatay ni Yahweh ang lahat nilang panganay, maging tao o hayop. Ito ang dahilan kaya ninyo ihihahandog sa kanya ang lahat ng panganay na lalaki. Ngunit ang anak ninyong panganay ay inyong tinutubos. Ito po kasi ay konteksto nito mga kapatid ay papasok na sila ng lupang pangako. At ipinaalala sa kanilang Panginoon na bago kayo pumasok doon, kaya ang sabi ng Panginoon kay Moises, kung mababasa niyo yung buong kapitulo na yan, ihanda mo ang lahat ng sambayan ni Israel at italaga sa akin lahat ng panganay. Again, this is a prophecy na ang lahat ng panganay ay ihahandog sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Pagpapakita, mga kapatid, ng pagparito ng ating Panginoong Jesucristo bilang panganay sa lahat ng mga nilikha. Yung sabi ng Colossus, mga kapatid. Talatang 16. Ang pag-ahandog na ito ay magsisilbing palatandaan tulad ng tatak sa inyong kamay o sa inyong noo. Ito'y pag-alala sa ginawa ni Yahweh nang kayo'y ilabas niya sa Ehipto sa pamamagitan ng kaniyang kapangyarihan. Nang payagan na ng Paraon ang mga Israelita, hindi sa daan patungong Filistea sila pinaraan ng Diyos, kahit na iyon ang pinakamalapit. Ayaw niya ang mga Israelita ay mapasubok agad sa labanan, baka magbago pa sila ng isip at magbalik sa Ehipto. Kaya sila'y pinaligid niya sa ilang patungong dagat na pula, at sila'y handang-handang makipaglaban. Sabi ng huling bahagi, sila'y handang-handang makipaglaban. Siguro nasa-sense na ng ilan sa inyo kung ano ang ating magiging mensahe ngayong araw na ito. Pero bago ko sabihin ang pamagat ng ating mensahe, tayo po muna ay sandaling manalangin. Panginoong Yesus na aming Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat narito kami muli sa isang pagkakataon binuumot, pinuklod mo, Panginoon, upang kami po'y tumanggap muli ng mensahe ng iyong mga salita. Sa ikatibay ng aming pananampalataya, sa ikatuto namin bilang Kristiyano, sa ikatatama ng aming pagkakamali at pagtutuwid ng aming maling pananaw at prinsipyo. Panginoong Yesus, hindi ang iyong lingkod ang mangibabaw, kundi ikaw, Panginoon.
ang iyong presensya at Espiritu Santo patuloy na manguna sa buhay po ng bawat isa sa amin upang kami po ay patuloy na maturuan ng iyong mga salita. Sapagkat wala kaming magagawa, maging iyong lingkod, Panginoon, ay walang magagawa sa ganang aking sarili, Panginoon. Ako'y umaasa lamang palagi sa rema ng iyong Espiritu Santo sa pinagkakaloob mo sa buhay po namin. Ano man ang pangailangan ng aking mga kapatiran, kayo po ang tumugon, magbigay ng kasapatan sa kanilang pangailangan spiritual, Panginoon. Gamitin mo lamang ang buhay ko, Panginoon, sa umagang ito. At huwag mo hayaan na kami guluhin ng kaaway. Huwag mo hayaan na kami gambalain ng Diablo. Kundi bigyan mo kami ng maayos na atensyon, maayos na pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon, sa haling ito. At kayo na po ang bahala, Panginoon, sa mga nalalabing oras. Purihin ka dakilang Diyos. Ito ang aming panalangin na may pagpapasalamat sa pangalan mo, Panginoong Yesus, aming Diyos. Amen. Amen. Masagad palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Napakabuti ng ating pong Panginoon. Bago tayo maupo, ay sabihin natin sa ating katabi ang pamagat ng ating mensahe. Pinamagat ko ito mga kapatid na Lord, ready na ako ulit. Hallelujah. What a message. Sige, kamayan mo yung katabi, yakapin mo, kumbinsihin mo siya. Lord, handa na ako ulit. And since katabi mo siya, ganito na lang sabihin mo sa kanya. Handa ka na ba talagang ulit? Ayun. So, ayusin. Ulitin natin mga kapatid. May pagmamahal, tindig at pag-ibig. Tanungin natin ating katabi, handa ka na ba talaga ulit? Malalaman niyo po yan kung anong paghahanda ang tutukoy natin. Palakpakan po natin ang But for today's message, preaching, I entitled this message, Lord, ready na ako ulit. Hallelujah. Pray natin po. Mga kapatid po kayo lahat, mga kapatid. Alam kong tayong lahat ay merong tenga na nakarinig kahapon, mga kapatid, ng mensahe ng ating mahal na bishop. Na nabanggit na kahapon, mga kapatid, na habang ang Kristiyano ay gumagawa ng katwiran, bagay na matulis sa harapan ng ating Panginoon, ay hindi makakaiwas sa anumang mga pagsubok, sa anumang hamon ng buhay. Kundi, lalo tigit kapag ikaw ay gumagawa ng katwiran ng ating Panginoon, ikaw talaga ay subject sa kaaway. Tayo talaga ay target ng kaaway, mga kapatid. Sapagkat ang nais niya, gumawa ka ng kabalastugan, gumawa ka ng kalokohan, hindi ng katwiran ng ating Panginoon. Ang gusto ng kaaway, huwag kang manampalataya sa ating Panginoong Yesus at huwag kang magtiwala sa Kanya. Kaya nga nung tayo inahon ng Diyos mula sa buhay na makasalanan, mula sa buhay na makasanlibutan, mula sa bagay at buhay na puno ng kasalanan, mula sa buhay at pamumuhay, mga kapatid, na malungkot, hindi ba nanibago tayo nung una? Hindi natin alam kung paano tayo magtataguyod ng paglilingkod na itinuturo ng salita ng Diyos sa atin. Dati hindi natin maintindihan bakit kailangan natin magsimba, bakit kailangan natin magbigay ng ikapu at handog sa Diyos, bakit kailangan natin magsuot ng maayos na damit. Kasi damit natin mga panapong lang naman yun. Mga pang-disco lang yun. Amen. May mga maragaraman tayong damit, pero pang birthday party lang yun, pang inaanak. Hallelujah. Pang-handog ba? Naka-reserve tayong mga damit, pero pang lakad lang, mga kapatid. Hallelujah. Pero naniniwala tayo na kagaya ng mga Israelita, nung sila'y ilabas ng Diyos sa pagkaalipin, nagsimula yung labanan sa kanilang buhay. Naroon yung paraon na nagalit, na gusto silang patayin, sapagkat yung Diyos na kinikilala nila ay ginawa sila ng hindi maganda. Sapagkat nalaman natin ang kwento na ang Diyos nagpadala ng salot sa Ehipto, sapagkat hindi nga pinayagan ni Paraon ang bayan ng Diyos na makaalis.
Same din sa ating buhay bilang Kristiyano, mula nung tayo'y maglingkod sa ating Panginoon. Tinanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, mga kapatid. Nagsimula rin po ang labanan sa atin. Naalala ko sa aking mga unang pangaral dito, ang sabi ko, mga kapatid, kung merong spiritual na kaaway, talagang merong spiritual na labanan. Kung merong diablo, kung merong demonyo, kung merong satanas na nanggugulo sa ating buhay, meron po tayong pakikipaglaban na ginagawa at hinaharap araw-araw. Amen? Meron tayong mga labanan na pilit nating nilalaban at dapat nating ilaban. Kasi nga, gusto ng kaaway sa atin, kagaya ng Paraon, patayin tayo prematurely. Kaya nga nabanggit din kahapon ni Bishop, may mga aksidente na hindi bahagi ng human error, kundi bahagi na mayroong kaaway na gusto tayong patayin. Yan naman ay binanggit ng ating Panginoong Yesus sa 10 ng Juan. Ang sabi niya, naparito ang magnanakaw para magnakaw, pumatay at sumira. Amen. Ngunit naparito ako, sabi ng Panginoon, upang magkaroon kayo ng buhay at kasaganaan. Amen. Napakatuloy ng ating Diyos sa buhay natin. At kung tayo naglingkod sa ating Panginoon, meron pong dalawang klase ng labanan. Merong labanan sa loob, meron ding labanan sa labas. Yung mga labanan sa loob, yan yung mga iba't ibang thoughts na binibigay ng kaaway, iba't ibang kaisipan, iba't ibang prinsipyo na binibigay sa atin ng kaaway na pumapasok sa ating isipan. At kapag yun nag-penetrate, kapag yun ay kumilos, yun ay nag-generate, naapektuhan at nakikita sa ating panlabas, mga kapatid. Hanggang sa tayo, mga Kristiyano ay makaranas ng labanan, hindi lamang sa loob, kundi labanan sa labas. Na nakikipaglaban tayo, ako ba'y magsisimba ngayon o hindi? Ako ba'y magbibigay ng aking ikasampung bahagi o hindi? Ako ba'y aayon sa kalooban ng Diyos o hindi? Ako ba'y mag-aakli ng kaluluwa o hindi? Ako ba'y magtetestimony sa ating Panginoon o hindi? Ako ba'y lalakad sa kapilan ng Diyos o hindi? Dahil nakaranas tayo ng labanan sa ating kalooban, nagmamanifest ito sa labas. Amen. Kaya ang labanan, hindi na lang sa loob, kundi maging sa labas. Amen. At kinakailangan natin makilala bilang Kristiyano na mayroong labanan inside and out. Na may mga time na matitest, masusubok ang ating pananampalataya at commitment sa ating Panginoon. Susubukin yung ating pananampalataya again, hindi para tayo pahirapan, hindi para tayo saktan, bagay na minsan masakit, bagay na minsan mahirap, pero hindi yun ang layunin ng ating Panginoon, kundi ang layunin ng ating Diyos. Tayong lahat ng mga anak ng Panginoon, lumakad sa katiran, lumakad sa kabanalan, lumakad sa ayon ng Panginoon. Amen. Na kahit may pagsubok, na kahit may problema, nagpapatuloy, nagsisimba, nananalangin, naglilingkod sa ating Panginoon, inuunang gawain ng Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, doon masusukat yun. Hallelujah. Doon masusukat yun. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito marakas na matake. Hallelujah. Ang isang minute. Grabe talaga ang kaaway. Napaka-killjoy. Hallelujah. Napakasaya kasi ng ating gawain kahapon. Tagumpay pa, hallelujah, sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya nagpaparamdam na naman uli ang kaaway. Hello, Satan again. Hallelujah. Pero okay lang, okay lang. Alam kong i-ready tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. May mga time na matitest ang ating pananampalataya, may matitest ang ating commitment sa ating Panginoon. Kaya nga o minsan na kayo na rin po nagsasabi o madalas sa inyong mga buhay na Pastor, bakit ganon? Nung ako'y naglingkod sa ating Panginoon, bakit ako bigla ako nahirapan? Part yan ng testing. Kasi hanggang saan mo kayang ibigay ang buhay mo, hanggang saan mo kayang ibigay resources mo. Sa panahon lang ba na pinagpapala ka? Sa panahon lang ba ng anniversary? Sa panahon lang ba na masagana ang buhay? Kailangan tayong itest para makita ng Panginoon
Hindi lang pala pang anniversary ang pananampalataya ng dagmay. Hindi lang pala pang outing ang hallelujah. Hindi lang pala pang outing, hindi lang pala pang fellowship. Kundi sa araw-araw ng buhay, kaya nating piliin ang ating Panginoon. Ang bad news, may testing pa rin sa 4 years ng paglilingkod natin ngayon. Pero ang tanong natin ngayon, mga kapatid, paano tayo magiging handa sa bawat hamon? Amen. Pwede bang ihanda mo ng iyong katabi? Hallelujah. Pwede bang ihanda mo na iyong katabi? Kamustahin mo siya? Kamusta ka ba? Pag-i-check yung liig kung may buhay pa o mainit, malamig. Hallelujah. Nilalamig ka ba? Mainit ang panahon, mga kapatid. Imposible lamigin ka ngayon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Pagkatapos ng anniversary, we're back to reality. Kaya nandito ako ulit bilang pastor. Para magbigay ulit tayo sa tulong ng Panginoon sa kanyang mga salita, na magpapatibay at magpapalakas ng ating pananampalataya. Amen. Back to reality na naman tayo, mga kapatid. Back to zero, back to number 1 na naman tayo, mga kapatid. At December na rin ngayon. Malapit na naman din pong mag-January. Amen. Alam ko na hindi pa nagsisimula ang January, pero nagsisimula na naman ang kaaway. Hallelujah. Gumagawa na naman ang kaaway. Nagpaparamdam na naman ang kaaway sa mga bahay natin, sa pamilya natin, sa mga anak natin. Sa mga asawa niyo na rin, sama niyo na. Nagpaparamdam na naman ang kaaway. Alam niyo, mga kapatid, hindi pa tapos yung ating anniversary. Meron akong nararamdaman na panibagong hamon na naman talaga dito sa lugar na ito. Totoo lang, mga kapatid. Na ako bilang pastor, hindi ko alam paano ako mamamagitan. Kasi iba yung pakiramdam ko, mga kapatid. Parang hindi ito sa usapin ng pastor at miyembro eh. Pamilya ito eh. Kaya kung naiintindihan nyo kung ano naiintindihan ko, magkaisa tayo ng diwa ngayon. Pero bilang pastor, ako ay may takot, ako ay may pangamba, na baka meron niyang dalang panganib, na baka meron niyang dalang hindi maganda, na pwedeng maging dahilan ng pagkawatak-watak ng bawat isa at bawat pamilya. Kaya salainawa ng Diyos, hallelujah, nandito na rin ako. Salainawa ng Diyos, ano man yung bagay na yun, mga kapatid. Mamagitan nawa ang Panginoon, ipaunawa sa bawat isa sa atin. Ano yung papel natin ngayon? Ano yung paglilingkod natin ngayon? Sino na tayo ngayon? Ano na tayo ngayon? Hallelujah, in the name of Jesus Christ. Alisin nawa ng Panginoon ang bagay na yon na nagpipigay sa atin ng takot. Amen. Amen. Kasi nga pwedeng bumungad yan, hindi lamang ngayong taon, kundi baka pagpasok ng taon. Baka hindi magandang balita ang dala niyan, mga kapatid. Baka imbis na blessing, baka maging suffering yan, mga kapatid. Hallelujah. Dalangin ko rin sa ating Panginoon. Kaya nga, maging handa tayo ngayon. Amen. Ang taktika ng kaaway, hindi yan magbabago, mga kapatid. Hindi yan magbabago ng taktika. Hindi rin magbabago yan ng stamina. Hindi rin magbabago yan ng gana ng lakas. Gigil pa rin niyang patayin ng Kristiyano. Gigil pa rin niyang pahinayin ng Kristiyano. Gigil pa rin niyang hilain ng Kristiyano pabalik sa kanilang kaharian. Pero tayo, mga Kristiyano, mapalad tayo. Meron tayong salita ng Diyos na nagtuturo sa atin, mga kapatid. Amen. May gawain ng Diyos na naghahanda sa atin. Hallelujah. May Holy Ghost na naghahanda sa atin. May Holy Ghost na nagpaparamdam sa atin. May Holy Ghost. Hallelujah. May Holy Ghost ang ating Panginoon para i-remind tayo ano yung ating gagawin. At kung ano yung ating pag-aanda. Amen. Pakisabi sa katabi, panibagong battle na naman ito, Francis. Pero naniniwala ako, mga kapatid, na gusto tayong ihanda ng ating Panginoon ngayong umaga na ito. Hallelujah. Gusto tayong pagtibayin ng Diyos. Gusto tayong ihanda ng Panginoon. Gusto tayong gawing manhid ng Diyos sa mga pagsubok na darating. Gusto tayong gawing manhid ng Panginoon sa lahat ng problemang dadaan.
sa ating buhay. Alam niyo po, napakahalaga na kapag ikaw ay naghahanda sa iyong buhay spiritual, number 1, tandaan niyo palagi mga kapatid, napakahalaga ng mindset sa simula. Sa simula ng pakikipaglaban, kinakailangan may mindset mga kapatid. Kaya nga po ang bawat trainer ng bawat player mga kapatid, bago nila yan isasabak yung kanilang player, kinokondisyon yung isip. Hey boy, alalahanin mo yung practice natin. Hey boy, alalahanin mo yung ensayo natin. Hey boy, alalahanin mo kung paano natin pinag-aralan yung galaw, yung taktika, yung buhay ng kalaban. Kinokondisyon yung isip. Amen? Kinokondisyon din yung katawan. Kaya nga napapanood ko dati nung nanonood pa ako ng boxing mga kapatid. Si Manny Pacquiao bago yan sumalang mga kapatid sa main event. Kasi bago yung main event, meron mo ng mga challenger. Meron mo nang ipapalabas na 2 set ng boxing na pandagdag lang doon mga kapatid sa main event. Pero ang main event talaga, halimbawa, ng laban ni Pacquiao at ni Margarito mga kapatid, yun yung main event ng laban. Pero meron mo nang naging laban noon si isang Pilipino rin mga kapatid. So, bago ang main event, ikinokondisyon mo na siya ni Freddy Roach. Nagja-jogging din muna siya. Nagpo-push up siya mga kapatid. Nagpipray. So, kinokondisyon niya yung kanyang sarili, yung kanyang isipan. Para pagsabak niya doon sa ring, kayang-kaya niya na mga kapatid. Amen. Mindset in the beginning is very important. Yung mindset natin mga kapatid, sabi natin sa ating katabi, mindset ba? Mindset. Hallelujah. Yung pananaw ng isip, yan. Yung pananaw ng isip ay napakahalaga. Kaya nga last Sunday nabanggit natin mga kapatid na dapat tayo Kristiyano, bukas ang diwa. Bukas ang ating isip. Mapa-estudyante, nanay o tatay na sumasabak sa labanan, sa gera, dapat yung ating pananaw ng ating isip, hindi po yun nagbabago. Fix dapat yun yung ating isipan. Ano yung ating papel? Ano yung aking tungkulin? Ano yung aking lagay? Kaya kung darating man yung alalahanin, darating man yung pagkabalisa, yung kawalan ng atensyon, dahil bahagi ng gera, dapat pananaw pa lang natin maayos na sa umpisa pa lang. Amen? Yung pananaw natin bilang Kristiyano mga kapatid, alam ko yung kalaban ko na ito, malakas yun. Alam ko yung kalaban ko na ito, madaya to si Satanas eh. Amen? Hindi to lumalaban ng patas. Lumalaban to bias. Hindi to lumalaban ng makatwiran. Madaya. Maonsi ang kaaway. So napakalagang mindset natin mga kapatid ay naroon sa ating Panginoon. Dahil ayon ni Satanas, mag-focus tayo sa Diyos at sa pagpapalago natin sa ating spiritual. Kaya nawa anumang mangyari sa atin, hindi magbago ang ating pananaw sa ating Panginoon. Naiintindihan at naunawaan pa rin natin, anak ako ng Diyos. Minahal ako ng Diyos. Pinatawad ako ng Panginoon. Hindi niya ako pababayaan. Hindi niya ako iiwan. Bakit? Kasi kung ano yung magpi-play sa isip, yun yung mag-a-act sa katawan. Amen. Halimbawa, kapag nag-play sa isip, pagkabalisa, pagkataranta, pagka-rimarimalaso, hindi tayo magwawagi sa buhay. Mahihirapan talaga tayong lumusob sa labanan. Mahihirapan tayong magpatuloy sapagkat yung ating pananaw sa ating isip, mga kapatid, ay hindi kaagad maayos. That's why church, yung people nanay tatay, lagi nating nire-remind kahit gas-gas na, read your Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible. Come on. Pray every day. And you grow. Wala akong nakita Kristiyano naglilingkod, nagsiserve, na hindi nagbabasa ng Bible, na hindi nananalangin. Wala akong nakitang lumabong Kristiyano na hindi nabasa to. Na hindi to ginagawang buhay at aklat sa kanyang buhay. Amen. Lahat ng Kristiyanong nagtagumpay sa mga Bibliang karakter, lahat sila pinanangnan ang katwiran ng Diyos kasama ang salita ng Panginoon. Amen. Kaya kung gusto mong tagumpay, mag-champion mga kapatid, huwag na huwag mong iiwan
ang salita ng Diyos. Anong sabi ng Panginoon sa Hosea chapter 1 verse 8, context? Papasok na sila ng ilog ng Jordan, patawid na sila. Pero ang paalala ng Diyos kay Josue sa kanyang bayan, ang sabi ng Panginoon kay Josue, huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo ito, araw at gabi. Mga magulang, ipakilala sa mga anak, bago kayo pumunta ng school, read your Bible, pray every day. Wala po silang magiging ibang sandata, hindi yung Facebook, hindi yung cellphone nila. Ang kaaway nandyan palagi, yung magiging sandata nila ay yung sandata galing sa Diyos. Amen. Kaya minsan maraming kabataan talunan kasi hindi ginagamit yung kanilang sandata. Maraming nanay, tatay din talunan sa paglilingkod sa Diyos, talunan sa buhay dahil hindi ginagamit yung sandata. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, gamitin natin. Praise the Lord. Kaya nakakatuwa ang ating mga kapatiran, purihin ng Diyos. Mga kapatiran na bumibili pa ng Biblia sa online para lang magka-Bible. Hindi na naghahanap ng ayuda sa pastor para magkaroon ng Bible, kundi naghahanap ka ng paraan makabili ng Bible. Kasi ako naniniwala, pag ito talaga buhay mo, hindi pa pwedeng walaan ito. Pagigit mo rin ito ang pinahahalagahan, hindi pa pwedeng wala ka nito. Pag wala ka nito, maaaring hindi mo pinahahalagahan sa salita ng Diyos. Amen. 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 Diyan pa po kayo mga kapatid. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, Colosas 3:1 hanggang 2, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng pansin ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip, ang isa-isip, ang isa-isip. Yung people, mga bagay na panlangit ang isa sa isip. Hindi ang mga bagay na panlupa. Tandaan nyo palagi, nag-aaral kayo dahil nag-aaral na lang kayo. Pero nag-aaral kayo dahil Kristiyano kayo. Hindi lang dahil gusto nyo makahanap ng trabaho sa bayan. Hindi lang dahil gusto nyo matupad yung pangarap nyo sa inyong mga magulang. I'm here, hallelujah, para i-remind sa inyo, nag-aaral kayo dahil Kristiyano kayo. Amen. Mga magulang, may pinapaaral kayo dahil may mga Kristiyano kayong anak. At ang mga anak ninyo, hindi yan Trinitarian. Yan ay mga Pentecostal. Ano yung standard natin? Yun ang ituro. Ano yung standard natin? Yun ang ibahagi. Ano yung standard natin? Yun ang. Yun yung ipakilala sa kanila. Lagi ko naman sinasabi sa ating mga young people, nandito ako para umalalay. Pero kung may mga activity sa school na medyo foul, palagi ko kahit hindi man ako tawagin, ikaw na mag-decide. Amen, Sister Angeline? Hindi ko na kinakailangan yung presensya ko doon para ipaalam pa sa inyo at ipaalam sa profesyon niyo, Sir, hindi po yan pwede. Kung talagang mahirap at kailangan yung presensya natin, why not? Pero kung kaya mo naman i-explain sa teacher mo, kaya mo naman i-explain sa pamunuan, kaya mo naman i-explain sa school, bakit mo pa ako tatawagin? Anong ginagawa mo? Asan yung mga tinuro ko sa'yo? Kung sakali. Hello? Hello? Amen mga young people ko? Amen. Young people din ng Panginoon. Amen. Palagi ko, di mo na ako kailangan tawagin. Hallelujah. January na naman. Ati-atihan yan. Wala akong makikita sa inyo na sasali. Kahit mataas ang grace na ibigay. Kahit pakakuhan pa kayo ng eskwelahan, scholarship, sagot ko lahat. Huwag kayong babaw daw sa ribulto. Huwag kayong sasayaw sa ribulto. Kahit hindi kayo makagraduate, I can speak with my experience.
Nag-aral din ako sa Bartuan. Pero praise God, sa 4 na taon ko, never nila kami napapayag. Amen. Praise God. Sinet ng aking magulang sa aming isipan. Sasayaw ka, sige. Tutugtog ka, sige. Pero sino tutugtogan mo? Sino sasayawan niyo sa gitna? Di ba, patron? Amen. Amen. Tandaan niyo to. Malalaman ko rin yan kasi linggo ang ati-atihan. Malalaman ko kung sino hindi magsisimbang yung people. At pag hindi kayo nagsimba, alam ko na kung saan kayo. Amen. Kahit ano at kayo na school. Okay, top 1 ka na. Sumali ka lang. Sir, kahit ibagsak mo ako, sir. Mga tuwiran kayo. Sir, wait lang, tawagan ko si pastor. Akala ko nagbabasa ka ng Bible. Nasa Bible yan. Huwag kang makakaroon ng ibang Diyos. Huwag kang luluhod. Huwag kang sasamba. Amen. Mga nanay tatay, huwag nyo rin encourage sa inyong mga anak. Kung mali, mali. Kung tama, tama. Sige anak, suportado kita. Total, magaling ka naman sa eskwelahan. Tuturuan niyo po silang magkasala sa Panginoon. Amen. Ano sabi ng Diyos pag may rebulto ang tao? Aking dinadalaw ang salot mula sa 3 hanggang 4 na salinlahi. Sa inyong kaso, iba na yun ngayon. Kasi mula sa generation, siguro ni Tatay Luis na hindi nakakilala sa ating Panginoon, nasalin sa inyo yung salot, pero nilitas na kayo ng Diyos. Ngayon nagpapasimula kayo. Isasalin niyo sa mga susunod na anak niyo. Sa mga magiging apo niyo. Pag may nagtangkilik ng ganyang bagay. Amen? Una natin itangkilik yung gano'n. Dahil hindi yung kaluguran sa ating Panginoon. Amen, mga yung people, nagpauna na ako sa inyo. Kahit magalit ang school. Kasi papuntahin siguro tayo, okay lang, ipaglaban natin. Basta samahan mo ako. Lumaban ka. Ang hirap naman kung, ma'am, pwede pa kayo sa yung people ko, exempt na lang mo. Pastor, kasi, lalabas ako. Alis ako. Amen. Amen. So, sana wala magpilit sa ganyang bagay. Amen. Kung nagawa niya yan noon, nung wala pang simbahan dito, huwag niyong gawin ngayon, nandito ako. Katigas na pangarap niya sa labas, na maglingkod sa Panginoon, huwag tangkilikin yung Diyos-Diyosan, tapos yung people natin, natin sasayaw-sayaw doon, hindi ka lugod-lugod sa harapan ng Diyos. Mahihiya ako kung makikita kitang sasayaw ka doon. Amen. Mahihiya ako sa Panginoon, Lord. Yung people ko yan. Mahihiya ako, Lord. Dalayan ko sa Panginoon, wala matigas ang ulo sa ganyang bagay. Mga kapatid, ha? Amen. Lalo sa ating mga young people. Ang mali ay mali. Ang tama ay tama. Amen? Amen. Napakahalaga rin sa paglilingkod sa ating Panginoon kapag ikay sumasabak sa labanan. Hindi lamang yung mindset yung ating pupunuin na magandang bagay, positibong bagay, kundi pananampalataya rin habang tayo nasa kalagitnaan. Kasi alam nyo, saksi rin kayo lahat habang nagpapatuloy kayo pahirap ng pahirap. Amen? Kaya inaari ko ito mga kapatid, yung pangatong taon, pang-4, mas mahirap pa dito mga kapatid, inaari ko yun. Kasi mas okay na mas iset natin mas mahirap kaysa naman iset natin, basic lang yan. Magiging kampante tayo. Di ba po? Magiging kampante tayo. At naalala ko yung mga Israelita nang sila ipalabas. Palabasin ang ating Panginoon doon sa Ehipto, kay Paraon. Nandun sila sa Red Sea. Ang sabi ng bayan, Moises, dinala mo ba kami dito para patayin? Wala ba mapaglibingan sa Ehipto? Dito mo kami dinala sa disyerto. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, Moises, bakit umiiyak ang bayan? Sabihin mo sa kanila, ipaglaban sila ng Diyos, manatili lang sila. So napakahalaga po ng pananampalataya na kapag nasa gitna tayo ng ganong sitwasyon, hindi tayo magrereklamo sa Diyos.
Hindi tayo manunumbat sa ating Panginoon. Hindi tayo maglalaylo sa gawain ng Panginoon, kundi tayo ay magpapatuloy. Tayo ay mananatili sa ating pananampalataya. At maging anuman ang ating kalagayan, anuman ang ating nararamdaman sa ating buhay, hindi natin ito sasabihin sa Diyos na may panunumbat. Bakit alam nyo? Nung ang bayan ay umiyak, hindi sila humingi ng tulong. Nung ang bayan umiyak, naghanap sila ng panunumbat. Hindi yun yung gano, Kristiyano, ang nais ng ating Panginoon, mga kapatid. Alam naman ng Diyos na ihirapan po tayo. Alam naman ng Diyos na hindi natin alam kung ano yung ating gagawin madalas kapag may mga pagsubok sa buhay. Pero huwag natin gamitin yung ating nararamdaman para isumbat natin ang Panginoon. Lord, nasan ka nung kailangan kita? Nasaan ka, Panginoon, ang hinahanap kita, O Diyos? Huwag na ba pong mangyari sa buhay natin na isumbat natin sa Panginoon yung ating nararanasan dahil lang sa ating nararamdaman. Kasi wala po tayo maiki-question sa ating Panginoon. Kagaya ni Job. Wala po tayo maiki-question sa Panginoon. Tumugon ang Diyos sa panawagan ni Job. Ang sabi ng Panginoon, nasan ka nung likhain ko yung langit at lupa? Hinahanapan mo ako ng katwiran, nasaan ako nung naghihirap pa? Nasaan ka rin nung nililikha ko ang langit at lupa? Nasaan ka rin nung ako'y maglagay ng ipon sa ipapawid? Gusto niya lang iparating kay Job, ako ang may-ari ng lahat ng bagay, ako ang nagkakaloob, ako ang bumabawi. Wala kang karapatan, questionin. Amen. Sabi natin sa ating katabi, wala kang karapatan. Walang karapatan. Tayo ay magpapasalamat, tayo ay maglilingkod, sasamba sa Diyos, pero hindi tayo manunumbat sa Diyos. Kasi hindi natin pwedeng bakit mo susumbatan ang Diyos inong panahong wala ka pa sa gawain ng Diyos at panahong hindi mo kilala ang Diyos at panahong nire-reject mo ang Diyos, hindi ka niya sinumbatan. Amen. Hindi niyo rin siya pinisyon noon, Lord, ba't ang buti mo kahit ang sama ng ugali ko noon? Lord, ba't ang buti mo kahit may nangangaral sa akin noon pero hindi ko tinatanggap, tinatakbuhan ko pa, hallelujah. O nakakita ko ng pastor, tinatakbuhan ko. Bakit ang buti mo sa buhay ko? Bakit parang yung buhay ko noon parang 10? Hindi ako mamatay-matay. Hindi natin pinisyon ng Diyos. Pero ngayon, nandito na, hallelujah, hallelujah, come on. Ngayon, nandito na tayo sa paglilingkod. Ngayon natin siya pinipisyon. Ngayon natin siya sinusumbatan. Parang kanta ni Bina Morales, nasaan ang pangako mo? Amen. Alam yan ang mga lasinggiro eh. Ang pangako mo. Amen. Sabi mo sa tabi mo, huwag natin sumbatan. Bagkus pasalamatan. Hallelujah. Again, huwag natin sumbatan. Bagkus pasalamatan. Amen. Manunumbat ka sa Diyos, i-one click ka lang sa Diyos, patay ka. Paano kung namatay ka, nagre-reklamo? Nako, delikado, di ko alam kung saan ka. O wala ko, meron tayong doktrina dito na purgatorio, nasangagan ng kaluluwang medyo masama, hindi masama, hindi naman sobrang buti. Medyo, ano lang, yung para sabong lang, yung gano'n, palamura lang. Yun, siguro yun yung lugar nila, yung gano'n. Hindi naman mamamatay tao, hindi naman mga magnanakaw, hindi naman gumawa ng mabigat na kasalanan. So may mga ganun doktrina ho. Pero hindi tayo naniniwala doon mga kapatid. Pag ang tao namatay na walang paglilingkod sa Panginoon, walang pananampalataya, rek tayo sa impyerno. Amen? Amen. So nakakaramdam ka man ng takot, nakakaramdam ka man ng kaba, nakakaramdam ka man ng lungkot, pero ibangon mo kapatid yung pananampalataya. Naalala ko sabi ng isang pastor, sabi niya, don't let your emotion dictate your motion. Sabi niya, huwag daw natin hayaan yung ating emosyon, diktahan yung ating galaw. Kung magsimba ka, magsimba ka. Kinakabahan ako pag ito talaga. Pag araw ng linggo, simba. Kahit hindi maayos yung pakiramdam natin mga kapatid. Gusto ko sabihin na yung pag-alang pagpapakababa. Kung hindi ka pa naman 50-50, huwag kang magpabaya. Amen. Kung 50-50 na, abay, hindi ka sa simbahan papunta, sa makinig ka namin pupunta. Kung 50-50 na, amen. Pero kung lagnat lang naman din, kaya magsimba. Kahit hindi ka magpuri, diyan ka lang, simba ka. Ayaw kong turuan ng mga kapatid dito na konting lagnat, sige, pahinga mo yan, in Jesus name, gagaling ka. Ipag-pray ka namin dito sa church, hindi sa bahay.
Kung kaya, Amen. hanggat kaya. Kung hindi na kaya, ginagawa mo lahat, tatayo ka, bigla ka nahilo, okay lang yun. Pero alam mo naman sa sarili mong kaya mo, pero nagpapadala ka lang sa nararamdaman mo, hindi mo tama yun. Amen? Hindi masama ang pakiramdam, pero ka nararamdaman. Ano yun? Katamaran, kahinaan. Amen po. Sabi siyang tabi, ikaw ata yun. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayun. Ikaw. Praise God po, pag dito, pag Martes, mga or Webes, mga kapatid, especially Martes, may nababalitaan tayo, may mga tinangkaso, may lagnat. Pero praise God, namamanga tayo, biyaya ng Diyos sa Diyos ang papuri. Namamanga tayo kasi nagsisimba pa, ma-attend pa ng gawain, ng prayer meeting. At yung talagang nilalaban na, Lord, lagnat lang to, hindi ako pwede magpadala, mananalangin pa rin ako. Sasamba pa rin ako, Panginoon. Sipon lang ito, pero hindi ako papayag, Lord, hindi ako maka-attend. Kasi alam nyo, kung kaya tayong pabagsakin ng Satanas ng sipon, kaya rin tayong pabagsakin ng kaaway gamit diabetes. Oo. Kung kaya may pagpalit ang Diyos sa sipon lang, sa lagnat, trangkaso lang, paano pag binigyan ka ni Satanas ng diabetes o pneumonia, hika, ano gagawin natin? Baka talagang hindi ka na maglingkod sa Panginoon. Amen. Kung kaya natin ipaglaban ang Diyos sa sipon lang, lagnat, trangkaso, naniniwala ko ipaglalaban natin ang Panginoon kahit mabigat pa yung karamdaman. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Alam nyo yung katwira na yung what if na yun, yung meron kasi post yan na yung what if tsaka even if. Yung what if, takot daw yun. Yung paano ko malugi yung negosyo? Di pa nasisimula yan, di ba? Paano ko naglugi yung negosyo? Paano kung sa kalagitnaan, Pastor, mabankrupt kami? Paano, Pastor, kung di ako makagraduate? Paano, Pastor, kung paano kung hindi ko maaka yung aking kamag-anak, yung aking pamilya sa paglilingkod? Takot yun. Pero yung pananampalataya, hindi yung paano kung. Ang pananampalataya ay kahit na. Kahit na hindi nila ako samahan, maglilingkod ako sa Diyos. Kahit na wala akong kasabay, maglilingkod pa rin ako sa Panginoon. Kasi sa pamamagitan ng kahit na, hindi yun nakabase sa nararamdaman. Hindi nakabase sa nararanasan natin. Si Apostol Pablo sa 2 Korinto Kapitulo 5, isa sa mga konteksto nito ay yung kanyang dinaanang hirap at mga pagsubok nilang mga alagad. Kwento niya. Dinaanan nila kapigatian, pag-uusig sa kanilang buhay. Pero sabi ng Apostol Pablo sa 5:7 ng 2 Korinto, sapagkat kami nagsisilakad sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi sa mga bagay na nakikita. For we walk by faith, not by sight. Yung pananampalataya talaga habang nagpapatuloy ka, napaka-importante nun. Na habang naglilingkod ka sa Panginoon, kahit magulo ang kalagayan, kahit mahirap ang karanasan, kahit iba man yung nararamdaman, mananampalataya ka pa rin sa Diyos. Tagayip si JC nga, number 1 kasi nga talaga may pananampalataya, hindi ang kabila, tayo. Kasi tayo ay taga-faith in Christ Jesus Church. Amen? Kaya tayo dapat ang may number 1 na pananampalataya. Kung busy ng katabi, sabihin, tayo dapat. Tayo dapat, hindi yung iba. Amen? Walk by faith. Pinaposisyon natin ang ating sarili sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. At sa pamagitan ng ating pananampalataya, sa kalagitnaan ng ating paglilingkod sa ating Panginoon, sinasabi natin sa ating Diyos, Lord, kalmado po ako. Lord, nananampalataya pa rin ako. Lord, umaasa po ako, Panginoon, kahit magulo, kahit hindi ko alam yung patutunguhan, pero umaasa pa rin ako, Panginoon. Ganon yung may pananampalataya. Hindi yung para na tayong nawawala ng balanse sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Diyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen. At panghuling bagay,
na napaka-importante kapag tayo naglilingkod sa Diyos at meron tayong paghahanda sa labanan. Hindi lamang yung pananaw, hindi lamang yung ating pananampalataya, kundi yung ating pagsunod sa ating Panginoon. Obedience till the end is also important, mga kapatid. Ano mang mangyari, dalangin ko sa Panginoon, sunod pa rin tayo sa Diyos. Di ba may kanta nga na, kaya ako'y susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Hesus. Sinasabi ng writer ng kanta na, Panginoon, minamahal kita. Panginoon, paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. Dumagsama ng pagsubok. Alam kong ikaw sa akin. Ito na naman tayo. Kalimutan ko naman. Alam ko. Batayin nyo na. Bye-bye. Yun. Akin. Nagkakatawa sa dulo talaga eh. Sayang talaga eh. Ganda na ano eh. Ganda ka nga, ang ganda na yung entrada, ang ganda na. Pipili ko na yung kanta eh. Bigla ko nakalimutan. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Di ba nabanggit ni Bishop kahapon na kahit yung ulam ng minsan ay bagoong. Kahit minsan wala ng kanin pero may bagoong pa naman. No, dalangin natin sa Panginoon na maranasan natin yung hirap talaga ng buhay. No, isa sa bagay na pinagpapasalamat natin dito, ito bukid, di ba? Sanay na tayo sa hirap, di ba? Hindi tayo katulad ng ibang taga-syudad na hindi mabubuhay pag walang kanin, hindi mabubuhay pag walang ulam. Dito, maglaga ka lang ng saging, maglaga ka ng kamote, maglaga ka ng sambong, iinumin mo. Oh, may upo pala yun. Pinaglalaga pa ng sambong, yung may mga upo pala yun. Oh, kala ko kasi kinakain din yan eh. Yung alam nyo yung bukid talaga, yung sanay sa hirap. No, ito naman yung isa sa lamang natin. Hallelujah. Unlike pag nasa bayan tayo, lahat ng galaw, pera, ultimo tubig, kailangan bigyan, may pera. Ito yung tubig dito. Umaagos. Dumadaloy. Nagbubukal, di ba? Oh. Ganun kabuti ang Panginoon. So kaya nga, nawa, mga kapatid, ay wala pong maging dahilan o rason para hindi natin sundin ang ating Panginoon. Kagaya ni Abraham na napag-aralan natin nakaraang linggo, mga kapatid. Kahit na mahirap para sa kanya ihandog si Isaac, nandun pa rin yung kanyang pagsunod na, Panginoon, mas mahal kita kaysa sa aking Isaac. Amen. Kaya nga sabi natin ng linggo, ano yung mga Isaac natin sa buhay natin na hinihingi ng Panginoon? Na gusto ng Diyos ihandog natin. Buhay mo ba yan? Yung financial mo ba na buhay? Resources mo ba? Yung talento mo ba? Yung Isaac na hinihingi ng Panginoon para paglingkuran mo siya. Napakahalaga rin mo na habang tayo naghahanda para sabihin na tayo handa sa paglilingkod, tayo po'y sumusunod. Ang mga sundalo, meron po yung chain of command. Meron po yung nakakataas sa kanila na ano man yung command ng Commander-in-Chief, alam mo, yung Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos. Siya ang Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ng Armed Forces of the Philippines, ng Philippine National Police, ng Coast Guard, ng Philippine Navy, Philippine Marines, mga kapatid, o Air Force. Siya ang Commander-in-Chief ng lahat ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Kaya ano man yung kanyang sabihin, yun yung kailangang sundin ng mga nasasakupan. At tayo bilang Kristiyano, meron tayo number 1 Commander-in-Chief, ang ating Panginoon. Amen. Na dapat nating sundin sa ating pong buhay. Kasi ang isa sa mga definisyon ng pagsunod, ang pagsunod sa Tagalog, mga kapatid, ay ang pagpapasakop at ang pagsunod sa kalooban, sa direksyon, sa nais ng ating Panginoon. Going into the direction that God told you to. Yun ang ibig sabihin ng obedience o pagsunod. Lalakaran mo kung ano yung nais, plano, at bagay na gusto ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya po, kaduda-duda, ang isang Kristiyano naglilingkod daw, Kristiyano daw,
May Holy Ghost, pero hindi sumusunod sa ating Panginoon. Hindi sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. Hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Hindi po pwede, mga kapatid. Kaya kailangan, ang sabi ng Panginoon, Matthew chapter 16, sino mang ibig maging alagad ko, tanggihan ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod. Kita niyo, hindi nawala yung pagsunod. Kasi sa pagsunod, yun ang magdidikta, mahal mo ba talaga ang Diyos? At kung gaano kalalim yung pagsunod, yun din ang magdidefine, gaano mo kalalim, kamahal ang Diyos. Kung malalim ang pagsunod, malalim din pagmamahal mo sa Diyos. Pero kung mababaw ang pagsunod, mababaw din malamang ang paglingkod mo sa Panginoon. Kasi magre-reflect yan sa labas yung nangyayari sa loob. Ano ang sabi ng Panginoon? 14:15 ng Juan. Kung ako'y inyong iniibig, tuto pa rin. Napasin yung salita, pangubusap, Tagalog. Kung inaari natin mahal natin ang Diyos, o inaari natin iniibig natin ang Panginoon, prioridad natin siya sa ating buhay, dapat ang sabi ng Panginoon, dapat to pa rin yung aking utos. Kasi yun ang magdidikta. Hindi yan magdidikta sa sinasabi lang, doon sa gagawin. Sa aksyon ng katawan, sa aksyon ng kanyang puso. Amen? Sabihin natin sa ating katabi muli, sunod tayo kapatid, brad, sis. Sunod tayo. Amen? Bisag kalisod. Sunod sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Magpapatuloy pa rin tayo dapat sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Sapagkat alam nyo, yung pagsunod nyo, mga kapatid, hindi nyo lang po magiging benepisyo yan, nanay, tatay. Hindi nyo lang po magiging benepisyo yan. Magbibenepisyo rin yung mga anak nyo dyan. Lalakaran po nila yan habang tumatagal, habang sila'y tumanda, mga kapatid. Pag yan po ang kanilang nakita, yan din po yung kanilang pahahalagahan. Basta ipakita nyo lang po ng tama, ayon sa pagsunod at nais ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. Wala naman pong perpektong magulang. Pero yung magulang na nagsisikap, gamit ang katwiran ng Diyos, sasamahan talaga ng Panginoon, maging mabuti ang kanyang mga anak. Amen. Amen. No, nakaka-amaze ka no, sa buhay nila nanay. Kahit 14 yan, o yung mga bugoy-bugoy nila, kahit ilan yan sila, nanukon na pariwara ang buhay. Sabihin natin na talagang hindi naging maayos yung buhay dyan sa labas. Pero salamat sa Diyos, inayos pa rin ng Panginoon. Amen. Kaya alam nyo, ang Panginoon, dakilang mekaniko eh. Dakilang mekaniko. Bakit? Tingnan mo si Raulo, binago. Panahon ang gaman doon. Kung sabi ko lang pa, raotang kayo. Pag naayos pa. Dakilang mekaniko ang Panginoon. Kaya kung ang Diyos ipaparefer sa Kanya yung mga mahihirap na mga iba ipapatune up ka. Sino dito ipapatune up? Lord, kailangan natin tune up. Kailangan paklasin. O siya ito na kailangan ng bagong piyesa. Hallelujah. Kaya paguhin niya ng Diyos. Amen. Yung kalawang na piyesa, yung hindi na nga gumagana, yung patay na eh. Di ba? Nag-stop na eh. Kaya pang baguhin buhay ng Panginoon. Ikaw pa kaya wirings lang ang problema? Palyado ba? Palyado? Alam niyo palyado? Parang minsan naagap-andap. Loaded. Alam niyo yung makina natin nung Sabado ng gabi? Nung Biyernes ng gabi? Yan, minsan yung mga ganong Kristiyano eh. Sinusumpong. Sa una, okay. Biglang titirik. Hallelujah. Pagka ganyan, alam niyo na mekaniko, ay, may problema, wirings. Pag hindi naman, i-tune up na yan, pa-overhaul na. Amen. Dakilang mekaniko ang Panginoon. Anong ebidensya natin, mga kapatid? Yung buhay natin. Buhay na magulo, inayos ng Panginoon. Buhay na nanghina, pinalakas ng Panginoon. Hallelujah. Buhay na walang patutunguhan, binigyan ng direksyon ng ating Panginoon. Ganon kabuti ang Diyos sa ating buhay. Huling talata, Deuteronomio 31:8. 31:8 ng Deuteronomy, si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Sa likod ba siya? Wala. Sa gilid? Wala. Congrats, sa unahan. Kaya pag ang motor na may headlight, bumiyahe ka man ng gabi, wala kang dapat ikatakot. Kasi ang headlight nasa unahan. Iilawan niya yung dadaanan mo. Amen?
Naalala ko rin yung makina ni Tatay Nelvin nung isang gabi. May-ari talagang makalutas nun eh. Kasi, siyempre, siya may, ano, siya yung may-ari nun eh. Yung nangangamuhan sa ating mga kapatiran eh. So, iba talaga pag sariling gamit, no? Sabi ng Panginoon, si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya. Hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Taas ang kamay na may mga kinakabahan ngayon na, Lord, papalapit naman yung 2025, kinakabahan ako. Hindi ko alam yung patutunguhan ko. Taas po ang kamay. Sino may mga ilala na ganun? Halos lahat, di ba? Halos lahat naman. So, ang pangako ng Diyos sa atin, huwag tayong matakot ni panghinaan ng loob. Bakit? Kasi ito ba yung unang taon ng ating anniversary? Hindi, pangatlo na to. Ibig sabihin, 3 beses na tayo nag-anniversary. 3 beses na tayo nagsasabi na bisog kalisod ang buhay. Grabe talaga ang Panginoon. Napakahirap talaga ng buhay. Pero praise God. Nasasabi pa natin pag-anniversary, grabe purihin ang Diyos. Bakit kasi? Bakit? Oh, ba't minakapoms ka dito? Oh. Alam mo yun? Naibalik na, poms ka na dito na yan. Biniro ni Nanay Mali dyan sa inyo, ba't minakapoms ka dito? Nakita pa yun. Hallelujah. So, bakit anong kasihan natin? Kasi nga, inuulit-ulit na ng Diyos yung kanyang katapatan. Amen? Ngayon, pang-apat na taon, may pagsubok yan. Hindi tayo magtataka dyan. Alam natin may mga pagsubok na naman. Amen. Pero kaya mag-alas sa December, mag-anniversary ulit tayo. O ulit-ulitin lang yan ng Panginoon. Pagsubok, pasasalamat. Pagsubok, pasasalamat. Pagsubok, pasasalamat. Problema, pasasalamat. Ganun lang yun. Ganun lang magiging takbo ng buhay natin, mga kapatid. Kasi kung wala tayong pagdadaan ng pagsubok, wala tayong anniversary. Ganun lang yun. Bakit may anniversary? Kasi nga, merong ginawa ang Diyos na kakaiba. May ginawa ang Diyos na kahit tayo nagulat. May ginawa ang Diyos na akala natin wala ng pag-asa, wala ng buhay, binuhay. May nakita tayo na hindi na kayang baguhin, binago. May nakita tayong, hallelujah, may nakita tayong minisyon na noon, hindi nagsimba. Antakin mo, sundaling ko sumama na. Amen. Kasi, kaya may anniversary. Kasi may ginawa ang Panginoon. Ang kapilan ng Diyos, paano magkakaroon ng anniversary kung wala akong gagawing pagsubok, wala akong pahihintulutang pagsubok. Yung mga bagay na yung mangyayari sa buhay natin, mga kapatid, may ibang nakatakda na o maaring gagawin mo pa lamang kasi baka hindi mo mapapagdesisyonan ng maayos at nagkaroon ng problema. Pero ang Diyos, kagandahan sa Panginoon, handa siyang umalalay. Nagkamali ka man. Yung problema man na yan ay dahil bunga ng hindi mo pagsunod. Tutulungan ka pa rin ng Diyos. Amen. Amen. Tutulungan ka ng Panginoon. Manatili lang tayo sa pagsunod sa ating Panginoon. Amen? Amen. Now, ang tanong mga kapatid, handa na ba tayo ulit? Amen. Handa na ba tayo ulit mga kapatid? Kaya church, huwag tayo magbabago. Patuloy pa rin po kayo sa paglilingkod sa ating Panginoon, sa inyong tungkulin, sa inyong ministeryo, sa iglesia ito na kung saan doon kayo tinawag at ginamit ng ating Panginoon. Sa pagsuporta sa gawain ng Diyos, mga kapatid, sa pagtugtog sa gawain ng ating Panginoon, sa inyong pagbabalik na ika-10 bahagi sa ating Panginoon, sa pag-aakay ng maraming kaluluwa, huwag tayo magbabago, magpapatuloy pa rin tayo, mga kapatid. Amen? Yan ang sasabihin natin sa Panginoon, Lord, ready na kami ulit, Panginoon, na gamitin mo sa iyong gawain. Ready na kami ulit, Panginoon, na humarap sa hamon ng buhay. Ready na kami ulit, Panginoon, na patuloy kaming maging ilaw, maging asin sa mga tao sa labas. Lord, ready na po ulit, Panginoon, bitawan ang aking mga bersikulo at kapitulo para marami namang tao ang ma-convert. Ready na yung aking labi para sabihin na ikaw ay mabuti, ikaw ay naghihimala, ikaw ay Diyos na hindi nagbabago. Ready na yung aking paa para ilakad ko. Ready na yung aking kamay para ibigay ko. Ready na yung puso ko para ialay ko sa gawain mo, Panginoon. Lord, ready na ako ulit. Amen. Amen. Ready ka na ba ulit? Amen. Hallelujah. Sure ka ba na ready ka na ulit? Amen. May pagdadaanan tayo.
May pagsubok tayo. May mga problema mangyayari sa buhay. Ready ka na ba ulit? Amen. Amen? So kung kanina sinasabi natin, Lord, ready na kami ulit. What if baguhin natin? Baguhin na natin mga kapatid. Okay lang? Palakpakan natin ang Panginoon. Bago tayo matapos mga kapatid. Baguhin natin. Hallelujah, praise God. Kung kayo nasasabi natin, Lord, ready na ako ulit. Palata natin. Sabihin naman natin ito kay Satanas. Amen? Amen. Sabihin naman natin kay Satanas. Paalala ko lang, siya yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng pagsubok nila sa atin. Hallelujah. Siya yung dahilan. Siya yung mastermind. Kung bakit minsan, o madalas kayo nag-aaway, mag-asawa. Siya yung dahilan, bakit yung anak minsan pasaway. Ngayon naman kaya natin sabihin sa kanya, Satanas, ready na ako ulit. Amen. Ako nga pala yung binigyan mo ng pagsubok itong taon na ito. Ako nga pala yung na-hospital. Hallelujah. Ako nga pala yung nagipit. Ako nga pala yung nakaranas ng mabigat na problema. Ako nga pala yung kapatiran sa Tagmay Church na dumaan sa napakabigat na pagsubok. Address natin kay Satanas. Amen? Amen. Sabihan natin sa kanya ngayon, Satanas, ready na ako ulit. Amen. Handa na ako ulit sa panibagong hamon na ibabato mo sa akin. Handa na ako ulit. Parang wala response ha. Amen. Hindi talaga ready. Natakot na. Ba't nung kanina sa Panginoon ang lakas ng amen? Lord, handa na ako. Hallelujah, hallelujah. Satanas. Hindi pa ako nakamupun, Pastor eh. Nagigigil pa ako eh. Dapat mas lalo nga tayo ma-hype kasi kaaway natin yun. Amen? Hallelujah. Ulit natin. Satanas! Ready na ako ulit. Satanas! Handa na ako ulit. Kung sa taong ito, hallelujah. Kung sa taong itong 2025, kakapusin ulit ako, Satanas, handa na ako ulit. Kung sa taong 2025, madisgrasya yung isa sa miyembro ng pamilya ko, handa ako ulit, Satanas. Amen. Kung sa taong 2025, hallelujah, magkiwalay kami ng aking asawa, wag naman. Kasi Pastor, hiwalay ko na lang ang Diyos kasi sa asawa ko. Wag din. Wag naman, biro lang. Hallelujah, Satanas. Kung sa taong 2025, hallelujah. Marami ka na namang ibigay na pagsubok, magpapapansin ka na naman. Nakahanda na ako ulit. Bakit? Kasi paghahandaan talaga natin. Amen. Paghahandaan talaga natin, mga kapatid. Mananalangin pa rin tayo. Mag-aayuno pa rin tayo. Aayo tayo sa labas. Magta-testimony tayo. Ng kabutihan ng Diyos. Satanas, kung lalaitin kami ulit ng mga tao sa labas, nakahanda kami. Amen. Pupuntahan namin yan kahit walang pangkape. Babahagi na namin yan. Kahit may iba lang pumupunta dyan. Hallelujah. Hallelujah. Yes, oh God. Oh God. Kahit may nauna dyan, gagawa kami ng paraan para makatuloy. Alam niyo, minsan ang kaaway, ginagamit niya rin yung ibang grupo para tayo makakait ay gawa ng hindi maganda. Ginagamit din minsan ng kaaway yung ibang maling grupo para iligaw ang tao sa tamang turo ni Kristo. Pero tayo mga apostolikong Pentecostal, hallelujah, hindi tayo mapayag na manaig ang katotohanan mali. Hindi na manaig ang hindi tamang doktrina sa lugar na ito. Alam ko, Ultra Family, Aresala Family, Bellones, Tomenes, Aranson, Delia, Abina
family, alam ko matagal na tayong niloko ng kaaway. Matagal tayong naniniwala sa maling prinsipyo, sa maling pananampalataya. Matagal tayong niloko ng kaaway gamit ang maling relihiyon para sambahin daw ang Diyos. Pero salamat sa ating Panginoon. Tinawag tayo ng Panginoon. Salamat ginamit si Bishop. Salamat ginamit si Presbyter para dalawin tayo ng tamang doktrina. At ngayon, na nandito tayo sa tama, hindi tayo papayag ng mga tao sa labas i-brainwash ng kaaway. Matagal na panahon tayong niloko ng dyablo na ang paglilingkod sa Diyos ay ganun lang, na kahit hindi ka magsimba, basta mabait ka, basta mabuti kang tao, basta hindi ka nakakagawa ng mabigat na kasalanan, malalangit ka. Pero mali pala tayo mula nung dumating ang salita ng Panginoon, ang katwiran ng Diyos. Nalaman natin, hindi ang kabaitan, hindi ang kabutihan, hindi ang pagiging relihiyoso ang magliligtas sa atin sa buhay na walang hanggan. Kailangan pala ng tamang relasyon sa Diyos. Gamit ang tamang salita ng Diyos. Amen. At tamang pagpapaliwanag. Hallelujah. Sino dito nagpapasalamat sa Panginoon na hindi niya lang nalaman yung katotohanan? Nakita niya yung sitas. Nalaman niya yung versikulo. Nalaman niya yung talata. Nalaman niya yung ibig sabihin na hindi sapat yung pananampalataya lang para maligtas. Kailangan ng bautismo. Kailangan ng Holy Ghost. Yes. Praise God. Hallelujah. Yan ang may pagmamalaki natin sa labas sa biyaya ng Panginoon. Amen. Na mga miyembro dito, hindi lang basta naturuan, nakita nila. Amen. Kaya kaya-kaya natin ipagtanggol ang ating doktrina nang sabi ng iba, kulto daw tayo kasi naniniwala tayo sa isang Diyos lamang. Nagbabautismo daw tayo sa pangalan ni Jesucristo. Pero hindi magiging kulto ang isang paniniwala may pinago ang buhay. Hindi magiging kulto ang isang pananampalataya, ang isang paglilingkod na nasa Biblia na. Hindi yun nagiging kulto. Ang isip lang ng tao, naging kulto tayo. Kasi hindi naman nila naiintindihan ang totoong katwiran ng Diyos. Nasabi lang ng tao na ang paglilingkod natin pananampalataya ay kulto kasi impluwensya sila ng dyablo. Tinatakpan yung kanilang mata, tinatakpan yung kanilang tenga para hindi nila marinig at makita ang katotohanan mula sa aking Panginoon. Pero lubhang napakabuti ng Diyos sa Dagbay Church. Hallelujah. Purihin lamang natin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Kahit liblib na lugar, dumalaw ang presensya ng Diyos. Dumalaw. Praise God. Purihin ang Panginoon. Yung tamang doktrina pala magpapalaya sa atin para iwan na ang pag-inom ng alak, para iwan na ang paninigarilyo, para iwan na ang pagsusugal, para iwan na ang pambababae. Hindi pala sapat ang relihiyon, kundi relasyon sa Panginoon. Amen. At kailanman hindi nagiging kulto ang paniniwala na meron ng basihan. Salamat sa Diyos, hindi lamang may taga-Dagbay na nakilala, may Cornelio! Amen. May Cornelio magpapatunay, kahit kabait, kahit mayaman, kung hindi mababautismohan, kung hindi sasampalataya, at hindi tatanggap ng Holy Ghost, hindi maliligtas. Amen. Hallelujah. Kaya sige lang, Satanas. Pagtawanan lang tayo ng Satanas ngayon. Sige lang. Hallelujah. Pagtripan lang tayo ngayon. Pero ang pangako ng Diyos, hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo bababayaan. Amen. Sasamahan tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Paghandaan lang natin, church. Hallelujah. Amen. Paghandaan lang natin. Bakit siguro sabi ng kaaway, naku, kaya-kaya ko kayong tibagin kasi 3 years pa lang kayo.
Di ba yung 3 years old na bata, halos hindi pa kayang tumayo sa sarili yung paa. Maaring, hallelujah, thank you Lord. Maaring sinasabi ng kaaway sa atin, masyado pa kayong bata sa paglilingkod sa Diyos. Masyado pang bata ang inyong nalalaman sa Panginoon. Kayang-kaya ko pa kayong bulahin. Pero nakalimutan natin ni Satanas, sa 3 years, napakarami rin ginawa ng Diyos. Napakarami rin ginawa ng Panginoon. Napakarami rin ginawa ng Diyos na hindi natin alam. Hindi alam ni Satanas, yung 3 years, parang 30 years na yun. Kaya kung hahamunin man tayo ng kaaway, hahamunin, tatakotin man tayo ni Satanas, nandito na ako. Sabi natin, okay, kayo na pa kita hinihintay. Amen. Anniversary lang namin, no? Kargado ako kahapon. Hallelujah. Amen. Praise God. Bakit mo ako tatakutin? Kargado ako kahapon. Nandito yung bishop namin. Nandito yung presbyter namin. Hallelujah. Nandito yung Diyos namin. Yun ang pinakamahalaga. Nandito ang Panginoon. Nandito ang katwiran ng Diyos. Nandito yung kanyang presensya. Amen. Kaya ang sabi David, ang Diyos ang aking tanggulan. Sino ang katatakutan ko? Sabi ni Pablo, kung si Kristo kasama natin, sino ba ang lalaban sa atin? Amen. Palagay ko wala na. Kaya gusto ko sabihin to na may paghalang, pagpapakumbat, pag-ibig. Hindi ang microfinance mapapabagsak sa'yo, church. Hallelujah. Hindi ang bankruptcy magpapalubog sa'yo. Hindi ang kahinaan na magpapalubog sa'yo. Tinapos na yan ng Diyos. Inalis na ng Diyos yung gapos. Hallelujah. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Bumangon ka lang. Tumayo ka lang. Manindigan ka lang. Magpatuloy ka lang. Makikita mo kung ano ang kapangyarihan ng Diyos na kayang gawin ng Panginoon. Ano mang bumungad sa atin ngayong taon, maging handa tayo at harapin natin ito sa tulong ng ating Panginoon, mga kapatid. Tayo man sa mga nakalipas sa taon, hallelujah, minsang piniga, pero hindi nasira. Lumubog, pero hindi nalunod, hallelujah. Amen. Nalumbay, pero tayo ay nagtagumpay sa biyaya ng Diyos. May mga minsan mang nagpasaway, pero nagtagumpay sa biyaya ng Panginoon. Amen. Minsan may matigas ang ulo, pero binago ni Kristo. Napakabuti ng Diyos. Amen? Hallelujah. Alam ko next year, mas makakompleto tayo mga kapatid. Dito sa church, meron tayong mga Katoliko dito eh. Meron tayong Baptist. Adventist na lang, kulang. Malapit na rin mga biyaya ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Pero di tayo Trinitarian. Pero purihin ang ating Panginoon mga kapatid. Praise God. Napakabuti ng Diyos. Alam ko magiging handa tayo sa laban. Kasi change oil tayo ng Panginoon kahapon. Amen. Kaya nga, inilig ko kahapon, ipag-pray tayo ng pamunuan, ipag-pray tayo ni Bishop, mga kapatid. Dahil alam po doon tayo ihahanda ng Diyos, yun yung magko-cover sa atin, yung presensya ng Panginoon. Para kahit ikaw at ako, wala sa church na ito, sa mga pagtitipon, ang presensya ng Diyos ay nasa atin. At hindi tayo magagalaw ng anumang gawa ng kaaway, kundi tayo ay makakapagpatuloy sa biyaya ng Diyos. Nalalaban. Alam ko mga kapatid, hindi ako nagmamayabang dito, pero alam ko may handang makipagpatayo dito sa doktrina lang. Alam ko may handang makipagbaka dito, makipag-debate, makipag-diskusyon. Alam ko may handang magbuwis ng buhay dito, doktrina lang ng Pentecostal. Amen. Dahil alam ko hindi tayo papayag na panurit, palakurain lang ng tao ang buhay, ang paglilingkod na nagbuhay sa atin, na nagbago sa atin. Amen. Amen. Hallelujah. Alam po, hindi na tayo pumapusta. Pero alam po, ipupusta natin ang buhay natin alang-alang sa doktrina ng ating Panginoon. Alang-alang sa apostolikong pananampalataya. Alang-alang sa Holy Ghost. Hallelujah. Na tinanggap natin sa ating Panginoon. Praise God.
Gusto mo bang ihanda ka talaga ng Panginoon? Amen. Young people, Amen. gusto bang ihanda ka talaga ng Panginoon? Amen. Mga nanay, gusto niyo po bang ihanda talaga kayo ng Panginoon? Higit pa sa salita ng Diyos, higit pa sa gawain ng Panginoon. Mga tatay, gusto niyo po bang ihanda pa kayo ng Panginoon? Wala pong ibang mag-ahanda sa atin. Kagaya ng mga apostol, yung Espiritu Santo ng ating Panginoon. Yun yung magpapatapang sa atin. Yun yung magtutulak sa atin, mga kapatid. Hallelujah, para paglingkuran natin ang Panginoon. Kahit mahirap ang buhay, kahit mahirap ang kalagayan, yun yung magtutulak sa atin. Magsimba ka, manalangin ka lang, lumuhod ka lang, lumapit ka lang sa ating anak. Yun ang tutulong sa atin na sa kapangyarihan ng Diyos na magbibigay sa atin para maging witness tayo ng Panginoon. Amen. Kaya ang sabi ng Panginoon noong 8 ng gawa, pagpaba ng Espiritu Santo, tatanggap kayo ng kapangyarihan na hindi magbibigay ng takot, pagkabalisa o pagkaalala, kundi magbibigay ng kapangyarihan, paninindigan, para magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tayo lahat, mga kapatid. Magpasalin tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Magpa-change oil tayo, mga kapatid, sa ating Panginoon.